Welcome to Donmar TV News Channel. Ang hindi ko maintindihan, ano na naman na nirereklamo nito? Eto, nagrereklamo na naman siya eh. Ako, ang panawagan ko sa ahensya ng gobyerno, ha? Bumili naman kayo ng Remdesivir. Bumili naman kayo ng Tosiculuculab. Huwag lang face shield ang bilhin nyo. Isko Moreno naman. Meron ka naman sa city nyo. Ano sinasabi mo dyan? Hindi, nagigits ibig ko sabihin. Yung mga ospital doon, meron naman pala. O, yung mga doktor sinasabi meron. O, si ate, noong una akala niya wala kaya inalok siyang 50. O, yung pala meron. Okay, malinaw, meron naman pala. O, ano yung tinireklamo mo, Isko? Basta may masabi lang, basta may mabanat na sa gobyerno. Ano na naman kaipalan yan, sir? Tapos magagalit na naman yung counselor ninyo pag binabanatan kayo. Sasabihin na naman wala kaming karapatang bumanat. Sir, mali eh. Hindi daw ako ang taong may karapatang bumanat. Hindi, alam mo, dito ako naiinis. Sabi ko nga, okay lang siguro ngumakngak ka dyan. Kung wala, diba? Meron eh. Ano nirereklamo mo? Kasi gusto lang niyang i-connect yung face shield. Ayun. Sa madaling salita, politika lang ito. Sa madaling salita, hindi naman ang issue yung Tosiculuculab na yan at saka itong Remdesivir. Ang issue talaga ay gusto niyong punahin yung face shield. So namumulitika ka lang, Isko. Ano ang sabi nito sa interview, 'di ba? Kay Tony Gonzaga. Tony Gonzaga, maganda sana yung vlog mo kaya lang nagpapagamit ka na ngayon sa politika. Yung sa interview sa di Tony Gonzaga, 'di ba? Lahat daw naman ng mga politiko ay gusto ang maabot ay yung pinakatuktok, presidente. Doon pa lang maling-mali na, sabi ko, mali ang utak nito. So ginawa mong karir. Ginawa mong karir ang pagiging politiko na kailangan from councilor, vice mayor to mayor, dapat hindi maging presidente. Maling-mali ka agad eh. Diba? Doon pa lang sabi ko, mali ang dahilan nito para maging presidente. Maling-mali. Dapat ang dahilan mo kaya mo gustong maging presidente kasi sa tingin ko pag ako naging presidente mas marami akong pwedeng gawin at tulungan. Kasi may kapasidad ka. Diba? Yun ang dahilan kung bakit mo gusto. Ayan tuloy, sinagot siya ni Roque. Sagot Roque, spokes Roque. Sabi niya, kaibigan ko po itong si Arme. Pero ganyan yan eh, pang-asa yan bag sumagot eh. Pero kagaya rin po ni BP Lenny Robredo, kandidato rin po yan. Mark my word, hindi po yan nag-aanunsyo yan, pero sigurado po ako kakandidato siya. Kaya asahan pa natin yung mga ganitong salita ay dahil kinakailangan nilang ligawan ang mamamayan. Buti nga malumanay pa si Roque Buti nga hindi niya sinabing kailangan nilang magsalita ng ganito para umepal. Diba at least sinabi niya na kailangan nito magsalita ng ganito kasi nililigawan nila yung mamamayang Pilipino. Yung mga mamamayang Pilipino, lalo na yung pag naghihirap ka na, yung hirap na hirap ka na sa buhay. Yung alam mo, kung ako, sa totoo lang, kung sira ulo ko, hindi totoo lang kung ako sira ulo gagamitin ko talaga tong kahirapan ng bayan natin para sisihin ko ang gobyerno. Oo. Tapos para kakandidato ko. Kaya nga ikaw Isko Moreno, parang awa mo na. Sa totoo lang,
yung karakas mo, karakas talaga ng trapo. Sorry pero trapong-trapo ka eh. Trapo ka talaga. Ulitin ko ulit para sa counselor nyo. Trapo ka talaga. Sorry, huwag kang magalit. Pero yan talagang obvious na obvious. Sorry ganyan talaga eh. Alam mo, Isko Moreno, kung ang issue mo ay yung tosiculiculab yan, at saka yung remdesivir na yan, baka gusto mong asikasuhin yung nalang dati mong quote-unquote na nilinis. Di ba? Ito gusto ko lang ipakita sa inyo to Ito kasi yan eh. Ano yan? Ano yan? Hulaan ninyo. Yan yung Baklaran. Hulaan nyo kailan yan. Hindi nyo kayang hulaan. Pero hulaan nyo to. May before and after pa si Isko ganyan yung mga napakikita mo sa YouTube. Ganito rin yung sa Inquirer. So may social media sila, meron silang mainstream media, meron silang tinatawag na before and after. Yan yung 2019 nung kauupo pa lang ni Isko Moreno. Diba? Ganyan, bida-bida. Yan ang bagong Divisoria. Sige kayo. Ano ngayon to? Tanungin ko kayo. Ano ngayon to? Yan ay ngayon. Totoo ba yan, Banat Bay? Baka naman ginojok mo kami, pinipake news mo kami. Totoo ba ngayon ganyan na bakla ang Divisoria? Oo, sige. Ayaw nyo maniwala, ito ang news itong weekend. Tila walang community quarantine sa ilang pamilihan na business as usual at matao pa rin kahit may pandemya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tila back to normal ang sitwasyon sa Divisoria ngayong nagsimula na ang Burr months. Excuse me po hindi pa ho tayo GCQ nito ECQ tayo nito. Sa lagay na ito, ECQ tayo during weekend. Bukas pa lang tayo magsisimula mag-GCQ. Ay, hindi pala. Tama. Bukas. Kasi na ngayon? 7. Sa 8. Alam po namin distance lang po sila. Dito ko matao para makabenta ho eh. Kasi pagka doon sa paano ka bebenta doon kung wala naman tao, sino alokin mo doon? Kanya-kanyang dahilan rin ng mga mamimili sa pakikipagsapalaran. Tipid, walang pera. Kaya? Tipid na po dito. Para makatipid. Paano po yan? Baka may virus. May vaccine naman ako eh. Pansinin nyo pa yung mga nasa video yung iba yung iba hindi pa maayos ang suot ng mask. Nag-unti-unti na po ng paninda. Para sa December, hindi na ganun hindi na makapagsiksikan po dito. Ayon sa Philippine National Police, ngayong pumasok na ang Burr months, magdadagdag ng police visibility at mga force multipliers sa mga matataong lugar. Sa Baclaran naman aktibo sa pagmamanman ang mga pulis pero sadyang hindi maiwasan ng dikit-dikit. Ito naman Baclaran ng mga pwesto sa bangketa. Yung pwesto dikit-dikit, pero yung mga tao naman hindi sila nagdidikit-dikit. Maya't maya naman po nandiyan yung ating kapulisan para tingnan kami at visit. Baclaran ito malinaw nililinaw dito. Kain kung ano yung sitwasyon namin. Kailangan din namin magtinda para buhayin din namin ang mga pamilya namin Katwiran ng mga namimili, nasa pag-iingat na rin nila ang pag-iwas sa virus. Magsuot ng face shield, face mask para hindi tayo mahawaan ng sakit. May mga times din po na nag-online shopping din ako. Kaya lang po meron kasi dito na makukuha ng mga products na wala sa online. Kaya nagtitake ng risk para syempre makatipid din. Sa palengke sa Kogyo, Antipolo, siksikan din ang mga mamimili. Ang mga hindi naka-face mask at shield, pinagsasabihan ng mga pulis. Ayon sa PNP, may kapangyarihan ng mga pulis na mag-issue ng ordinance violation receipt sa mga lumalabag sa minimum public health standard. At kalaunay pwede silang kasuhan. Maging sa mga pampublikong sasakyan. Ngayon, anong point natin dito? Ang point natin kasi, ang daming pwedeng ayusin pa si Isko. Kesa magpuputak siya dyan at sisihin yung gobyerno tungkol dyan sa mga gamot na meron naman. Nagigets yung ibig ko sabihin? Ito, ang dami mong problema dun sa lugar nyo. Okay? Na supposedly, sabi mo noon, pag bumalik yan, di ba naalala nyo, hindi ko lang mahanap yung video na yun na pag bumalik yan, di... Ano ibig sabihin nun? Merong naganap. Naabutan kung bumalik yan, di ba?
Sa madaling salita po, eto lang kasimple ho yan ha. Simple lang ho. Reklamo ka ng reklamo doon sa gamot na meron naman sa ospital nyo. Kasabi lang na, kakasabi lang ha, sa balita, meron. Nagre-reklamo ko doon. Ha? Para idikit mo yung issue ng PPE o kaya ng face shield. Okay? Tapos, ang dami mo pa palang problemang sa lugar mo. Ang point ko lang dito, bago ka tumingin sa problema ng national, tingnan mo muna yung lugar mo. Ganun lang kasimple yon. Anyway, Isko Moreno, pwede bang wag mo nang ibuka yung bibig mo? Kasi hindi maganda. Sa totoo lang, hindi maganda yung mga sinasabi mo dahil hindi naman hindi nakakatulong. Diba? Alam mo, dalawa lang. Ito sa bansang Pilipinas, dalawa lang ang klase ng tao. Dalawa lang din ang klase ng politiko. Nakakatulong o nakakagulo. Alin ka doon? Isko Moreno. Ay, hindi pala Isko Moreno. Alin ka doon ka, Isko? Dito mo malalaman na isang tao ay namumuliti ka lang. Kasi kailangan lang niyang i-connect dun sa issue dun sa Senado, tungkol dun sa face shield, tungkol dun sa PPE, tungkol dun sa mask. Gusto lang niya i-connect. Oh, di ba?